Sa mga nakaraang talakayan ay pinag-usapan natin ang mga elemento ng naratibo. Natunghayan natin ang paksa, estruktura at oryentasyon. Sa oryentasyon ay nasimulan ng talakayin ang ukol sa tauhan. At sabi nga natin, ang tauhan ay nagtataglay ng mahalagang papel. At ang tauhan ay may paraan ng pagpapakilala, ito nga ay ang expository at ang dramatiko. Ang mga tauhan ay binubuo ng iba't iba pa batay sa akdang naratibo. Una ay ang pangunahing tauhan. Sa pangunahing tauhan o bida, umiikot ang mga pangyayari sa kwento mula simula hanggang sa katapusan. Karaniwang iisa lamang ang pangunahing tauhan. Ang kanyang mga katangian ay ibinabatay sa tungkulin o papel na kanyang gagampanan sa kabuuan. Ikalawa ay ang katunggaling tauhan. Ang katunggaling tauhan ay ang tinatawag na kontrabida. Siyang sumasalungat o kumakalaban ng pangunahing tauhan. Mahalaga ang papel ng tauhang ito sapagkat sa mga tunggali ang nangyayari sa pagitan nila, nabubuhay ang pangyayari sa kwento at higit na napatitingkad ang mga katangian ng pangunahing tauhan. Daragdag pa yung kasamang tauhan. Gaya ng ipinahihiwatig ng katawagan, ang kasamang tauhan ay karaniwang kasama o kasangga ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing papel o tungkulin niya ay sumuporta, magsilbing hingahan, o kapalagayang loob ng pangunahing tauhan. Idaragdag din ang tinatawag na ang may akda. Sinasabing ang pangunahing tauhan at ang may akda ay lagi nang magkasama sa kabuuan ng akda. Bagaman ang namamayani lamang ay ang kilos at tinig ng tauhan, sa likod ay laging nakasubaybay ang kamalayan at makapangyarihang autor. Ayon kay E.M. Forster, isang Ingles na manunulat, may dalawang uri ng tauhan ang maaaring makita sa isang tekstong naratibo, tulad ng tauhang bilog o round character. Isang tauhang may multidimensional o maraming saklaw ang personalidad, tulad ng isang tunay na katauhan, nagbabago ang kanyang pananaw, katangian, at damdamin ayon sa pangangailangan. Ang isang tahimik at mapagtimping tauhan, halimbawa, ay maaaring magalit at sumambulat kapag hinihingi ng sitwasyon o pangyayari sa kwento at pangangailangang magbago ang taglay niyang katangian at lumutang ang nararapat na emosyon o damdamin. Samantalang ang tauhang lapad o flat character, ito ang tauhang nagtataglay ng iisa o dadalawang katangiang madaling matukoy o predictable, madaling mahulaan at maiugnay ang kanyang katauhan, ang kanyang mga ikinikilos at maituturing stereotype tulad na mapang-aping madrasta, mapagmahal na ina, teenager na hindi sumusunod sa magulang, at iba pa. Karaniwang hindi nagbabago o nag-iiba ang katangian ng tauhang lapad sa kabuuan ng kwento. Sinabi rin ni Forster na kailangang makita ang dalawang uring ito ng tauhan sa tekstong naratibo. Bagamat madaling matukoy o predictable ang tauhang lapad, ay hindi niya iminumungkahi ang pagtatanggal ng ganitong uri ng tauhan sa pagsulat ng akda upang masalamin pa rin nito ang tunay na kalakaran ng mga tauhan sa ating mundo. Tagpuan at panahon. Ang tagpuan ay tumutukoy hindi lamang sa lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa akda, kundi gayon din sa panahon, oras, petsa at taon, at maging sa damdaming umiiral sa kapaligiran. Nang maaganap ang mga pangyayari tulad ng kasayahang dala ng pagdiriwang ng isang kaarawan, takot na umiiral dahil sa malakas na hampas ng hangin at ulang dala ng bagyo, romantikong paligid, sanhi ng maliwanag na buwanang nakatunghay sa magkasintahang naghahapunan ng sa isang hardin, matinding pagod ng magsasakang nag-aararo sa ilalim ng tirik na araw, kalungkutan ng pamilyang nakatunghay habang ibinababa sa kanyang huling hantungan ang isang minamahal at iba pa. Dagdag din natin yung banghay. Ito ang tawag sa maayos na daloy o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa mga tekstong naratibo upang mabigyang linaw ang temang taglay ng akda. Makikita ng karaniwang banghay o balangkas sa isang naratibo
Yung sinasabi natin, pagkakaroon ng isang epektibong simula kung saan may pakikilala ang mga tauhan, tagpuan, at tema o orientation or introduction. Ikalawa, pagpapakilala sa suliraning hinahanap o ihahanap ng kalutasan ng mga tauhan, partikular ang mga pangunahing tauhan o problem. Pagkakaroon ng saglit na kasiglahang hahantong sa pagpapakita ng aksyong gagawin ng tauhan tungo sa paglutas ng suliranin o yung tinatawag nating rising action. Patuloy sa pagtaas ang pangyayaring humahantong sa isang kasukdulan o yung climax at yung pababang pangyayaring humahantong sa isang resolution o kakalasan, falling action, pagkakaroon ng isang makabuluhang wakas o yung tinatawag nating ending. Dapat ding tandaan na meron tayong elemento na tinatawag na pamamaraan ng narasyon. Kailangan ng detalye at mahusay na oryentasyon ng kabuuang senaryo sa unang bahagi upang maipakita ang setting at ang mood. At nariyan din yung dialogo, gumagamit ng pag-uusap ng mga tauhan upang maisalaysay ang mga nangyayari. Foreshadowing, nagbibigay pahiwatig hinggil sa kung ano ang kahihinatnan o mangyayari sa kwento. Plot twist, ito yung tahasang pagbabago sa direksyon o inaasahang kalalabasan ng isang kwento. Ellipsis, ito yung omisyon o pag-aalis ng ilang yugto ng kwento kung saan hinahayaan ang mambabasa na magpuno sa naratibong antala. Ito ay mula sa iceberg theory o theory of omission ni Ernest Hemingway. Comic death o comic book death, isang teknik kung saan pinapatay ang mahalagang karakter ngunit kalaunan ay biglang lilitaw upang magbibigay linaw sa kwento. Reverse chronology, nagsisimula sa dulo ang salaysay patungong simula. In medias res, nagsisimula sa kalagitnaan ng kwento, kadalasan ipinakikilala ang mga karakter, lunan at tensyon sa pamamagitan ng mga flashback. Deus Ex Machina, God from the Machine, isang plot device na pinaliwanag ni Horace sa kanyang Ars Poetica kung saan nabibigyang resolusyon ang tunggalian sa pamamagitan nito. Komplikasyon o tunggalian, ito ang mahalagang bahagi ng kwento na nagiging batayan sa paggalaw o pagbabago ng posisyon at disposisyon ng mga tauhan. Resolusyon, ito ang kahantungan ng komplikasyon o tunggalian. Hindi lahat ng banghay ay sumusunod sa konbensyonal na simula, gitna, wakas. May mga aktang hindi sumusunod sa ganitong kalakaran na tinatawag na anachrony o ang mga pagsasalaysay na hindi nakaayos sa tamang pagkakasunod-sunod. Mauuri ito sa tatlo. Una yung tinatawag natin analepsis, flashback. Dito ay pinapasok ang mga pangyayaring naganap na nakalipas. Prolepsis, flash forward. Dito naman ipinapasok ang mga pangyayaring magaganap pa lamang sa hinaharap. Ellipsis, may mga puwang o patlang sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nagpapakitang may bahagi sa pagsasalaysay na tinanggal o hindi isinama. Tandaan din, sa paksa o tema ng tekstong naratibo ay mahalaga ito. Ito ang sentral kasi ng ideya kung saan umiikot ang mga pangyayari sa tekstong naratibo. Ang paksa bilang elemento ng naratibo ay napakahalagang malinang ng husto sa kabuuan ng akda upang mapalutang ng may akda ang pinakamahalagang mensaheng nais niyang maiparating sa kanyang mambabasa. Dito rin mahuhugot ang mga pagpapahalaga, mahalagang aral at iba pang pagpapahalagang pangkatauhang nagagamit sa mabuting pamumuhay at pakikisalamuha sa kapwa. Marami na naman tayong natalakay o napag-usapan sa tekstong naratibo at hanggang sa muli ay madaragdagan na naman ito bilang pagpapatuloy. Maraming salamat.